Unang nagkaroon ng oryentasyon ang MDRRMO dahil sa mga kapitan sa mga kani-kanilang responsibilidad upang maging handa ang bawat barangay na kanilang pinamumunuan. Tinalakay rito na kinakailangan gumawa sila ng plano ng mga hakbang kung paano nila sosolusyonan ng mga maaring maging banta ng panganib sa kanilang nasasakupan. Sumunod naman ay nanawagan ng Commission on Elections o COMELEC na mag-uumpisa na ang registration para sa mga bagong botante sa darating na February 12, 2024 at mag-uumpisa na rin silang mag-ikot sa mga barangay. Ang ating po registration ay magsisimula sa February 12 ay sa FMC. Dumalo rin ang representative ng PLEB o People's Law Enforcement Board upang humiling ng resolusyon mula sa liga ng mga barangay ng DAET na nag-e-endorso kung sino ang magiging miyembro ng nasabing konseho mula sa kanila. Samantala, naging highlight naman ng pagpupulong ang lumalalang problema sa basura ng bayan ng DAET. Tinalakay rito ang pagbabago ng sistema ng paghakot ng mga basura sa lahat ng barangay. Ayon sa bagong committee chair ng environment ng Sangguniang Bayan ng DAET at presidente ng liga ng mga barangay, Konsehal Jackie Timoner, ito ay pansamantalang paraan lamang upang mabawasan kahit papaano ang pagkalat ng mga basura at para maiwasan din ang pagtatapon ng mga taga-ibang bayan tulad ng isang kaso kung saan mayroon silang nahuling nagtapon ng basura sa Barangay Burabod mula sa bayan ng Winsons na siya namang pinatawag sa pulisya at pinagmulta. So as of now po, ginagawa po ang scheduling po natin. Every barangay, once a week. Pero sa once a week na po yan, magkakaroon po tayo ng isang pick-up points. Pero ang pick-up points na po yan, yung truck po na LGU, ilalagay po natin sa isang lugar lang. Sa loob ng isang oras, nandun lang yung truck. Hindi po yung maandar, nandun lang yan. Lahat ng tao, lahat ng natin ng mga pamilya sa barangay po natin, magtatapon na magtatapon sa loob ng isang oras. Bakit po ginawa po sa loob ng isang oras? Para po hindi na po magkakalat ng basura na ilalagay sa gilid at magkakasuhan mo pa kung ikalat ang aso. Tugon naman ng DILG tungkol sa reklamo sa mga hindi nagagamit na MRF o Materials Recovery Facilities at mga makinang panggiling ng mga plastic na ibinigay ng munisipyo sa kanila. Hindi na raw ito responsibilidad ng munisipyo bagkus ito ay nasa kamay na ng barangay. Dapat na lamang nilang ipagpasalamat ang mga ibinigay na ito at sila na ang gumawa ng paraan kung paano nila ito mapapakinabangan na maayos. Ang obligasyon po ng provision ng Material Recovery Facility ay hindi po dapat manggaling sa munisipyo. Ipagpasalamat niyo po na binigyan kayo ng tulong ng munisipyo. Pero yung sana, kung ano man yung kakulangan doon sa natanggap po ng inyong barangay, kayo na po ang magtulong. Ano, i-improve nyo, paglaanan nyo na ang pondo, kung paano siya magiging functional. At yung maintenance po, pag nyo na rin, sasabihin nyo hindi nyo napapakinabangan na sira na, ay kayo na po. Anong sa barangay doon? Kasi ang obligasyon po talaga ng munisipyo ay to provide ng final waste disposal. Kasama rin sumagot ng mga katanungan si Assistant Municipal Environment and Natural Resources Officer Caranero Sales kung saan nanawagan ito na gamitin nila ang mga makina upang gawing hollow blocks sa mga plastic na isang paraan upang mapakinabangan ng mga basura sa ating kapaligiran. Sa mga barangay ninyo, magsimula tayo pag-giling at mag-produce tayo ng mga produkto na galing sa basura. Imagine po, akala ko na yung video ko bagay yung ginawa ko, yung technology na ginawa ko na yun, nakapagbigay lang po kami ng 2 bahay na galing po sa basura. Pinanggit din dito na ang kawalan ng ngipin ng batas at kawalan ng sariling sanitary landfill ang pinaka-nagsasanhi ng problemang ito. Tumugon naman dito si Municipal Environment and Natural Resources Officer Ronaldo Pagli. Way back po kasi 2013 yung ating environmental code, yan po ang sinusunod natin patungkol sa batas pang environment. Wala po kasi tayong pangil dahil wala kang paligid o sitasin na lang. Ganun. So nangyari po, nakapagpa-training na po tayo last year at ngayon po series of training ulit. Plus after po nun, mahingi po tayo ng deputization of the Mayor para within your barangay you can enforce po. Para mas madali po para kay press na mapagalaw lahat. Para synchronize. Kasi kung higpitan po ito po ng barangays, mahirap po pagka hindi gumagalaw ito nasa Pilipinas. Kailangan po talaga natin ng sanitary landfill. Kasi hanggang wala po tayong sanitary landfill, magkakaroon tayo ng problema. Pero kailangan tayo mag-sacrifice din ng barangay para dyan. Yes po, wala nang lumulusot. Pero meron po tayong tinatawag ng engineer sanitary landfill. Kung halimbawa may problema pagdating dun sa seepage o yung katas ng basura, di lagyan ng 3 liner, baka pwedeng sementuhin. Kung iniisip nila, nakakalat yung leachate o yung katas ng basura sa mga
katubigan natin, baka pwedeng gawa ng environment, gawin para labor control, paikot. So, hindi po sabihin, may pamamaraan para maayos natin yung compliance pagdating sa mines and uses for para mabigyan po tayo ng sanitary landfill. Kasi kung nakarating po kayo sa Naga, makikita po ninyo yan, may area review tayo yan. Yung ganit po sanitary landfill, yung malapit po sa body sa water. Samantala, nawagan naman si Konsehal Jeffrey Timoner na makipagtulungan ng bawat isa upang masugpo ang lumalalang problemang nararanasan ng daet sa basura. Sana po magkaisa po tayo at magtulungan tayo na magkaroon tayo ng disiplina. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.